Ayan, at sa aming ika-anim na episode, ika-anim daw talaga, pinag-uusapan ngayon yung grabe yung balita na bukod dun sa Kim Chiu na dinimanda yung kanyang kapatid, grabe din yung lumabas na balita na napinuna ang TV5 management sa pamumuno ng ating kaibigan at minamahal na si Sir MVP Manny V. Pangilinan na syempre bilang siya yung tagapamuno at nasa pinakamataas na posisyon sa mga kumpanya na kasama ang TV5 hinggil sa pag-pull out na or hindi na yata pag-renew or pag-cease ng kontrata ng between TV5 at saka ng ABS-CBN dahil sa issue ng hindi na babayaran ang TV5 or ang kapatid network ng kung ano man yung pinagkasunduan nila na ang balita pa nga hindi namin kumpirmado pero umaabot yata sa bilyones since magkaroon sila ng agreement na magiging kumbaga kumbaga sa apartment kumbaga sa di ba yung nakikipamahay ka kasi nga walang prangkisa ang ABS-CBN, so yung mga importanteng mga palabas nila kagaya ng Batang Quiapo, ASAP na napapanood sa mga platform or mga channels ng Signal or ng TV5 parang tatanggalin na nila kasi nga isang issue ng pananalapi. So ang daming maraming mga punto de vista na lumalabas kasi nga alam naman din natin, ako bilang matagal na kapamilya for more than 20 years, nandiyan po tayo sa ABS-CBN sa pamamagitan ng DZMM at iba pa nilang mga kumpanya sa loob ng ABS-CBN network. Talaga namang nasaksihan natin ang mga ganung bagay at hindi rin naman ako mismo nag-a-agree din naman ako doon sa obserbasyon ng iba na talagang dumating din talaga sa pagkakataon na yung ABS-CBN in general pangkalahatan na talagang sobrang lumipad ng napakataas. Alam niyo ibig ko sabihin, yumabang, masyadong naging mapanlait, may mga gano'n na parang feeling sila lang yung number one. Kasi for a while, naranasan ko mismo yun sa sarili kong network. Pero, ayun na nga, since the lesson na nakuha, na-generate, since nawalan sila ng prangkisa, kahit nung panahon pa ni Pinoy, na hindi talaga sila, pinagsabihan na sila mag-renew during his time, pero dahil nga daw sa banggaan ng mga brat na mga nagpapatakbo nito at nung panahon ni Pinoy medyo brati din ang yumaong Pangulong Pinoy may mga usapin sa negosyo at politika na hindi agad na solusyonan na umabot nga sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte na yun na nga na parang ang lahat nga ngayon sinisisi si Duterte na siyang naging rason, which is totoo din naman na nawala ng prangkisa and maraming marami pa mga sumunod na mga usaping politikal and hanggang sa nakuha nga ng All TV ang pamamalakad or ang prangkisa, ang karapatan karapatan na ariin nila yung transmitter at kung ano pa man yung mga may kinalaman sa pagpapatakbo ng prangkisa na syempre pinipintasan pa rin ng mga marami ngayon kasi parang pinatay nyo rin naman daw talaga yung Channel 2 dahil nasa All TV na nga siya, sa Free TV. Pero wala rin naman daw mga saysay kasi mga palabas pa rin naman ng ABS ang nandoon, hindi nga lang masyadong tinatangkili. Kasi nga, let's admit it, ang ABS, CBN, again, I'm speaking generally bilang nandoon na tayo before, na talaga kasing masyadong na-push yung kung saan nanggaling kasi yung napakarami mga sikat na mga artista na naging showbiz-oriented ang mga Pilipino, ang mga tao here and abroad. Hindi ko alam kung may mag-a-agree o sasalungat sa akin dyan, pero ang naging orientasyon na talaga ng lahat dahil nandoon yung mga sikat, nandoon yung magagaling, mahuhusay, in fairness talaga namang totoong magagaling, mahuhusay at magaganda at matatalino, naging tahanan nga ito ng mga pinakinikilalang mga personalidad sa mundo ng showbiz. But beyond showbiz, marami pa rin naman magagandang aspeto or departamento yung ABS-CBN network na talaga namang papupurihan mo rin kagaya nga ng news and current affairs, lalo na yung mga nagpagbibigay nila ng mga tulong,
pagiging aktibo nila sa mga oras ng sakuna, ng may mga nasasalanta, may mga issue political na malalaki sa gobyerno, nandoon at talaga namang isa ang ABS-CBN, hindi ko sinasabing ABS-CBN lang isa ang ABS-CBN sa laging nangunguna. Yun, that's the right and political term na gusto kong gamitin at ipaabot sa inyong lahat. Kasi kahit nga po ako, sabi ko nga sa inyo kanina, may mga nakaranasan din sa personal kong pagiging empleyado ng ABS at talent ng ABS na talaga namang minsan nag-overboard Siguro dala nga siguro ng sobrang nandoon ang lahat ng mga magagaling at sikat. Yun na lang para mas political kung maipapaliwanag sa inyo yon in such a way na wag niyo naman masyadong laitin kumbaga. Pero yun na nga sa pagpoproseso ng mga bagay-bagay, lalo pat may mga record din namang nasa libro ng justice na ang daming mga labor issues, ang daming mga usapin na hindi rin naman talaga na ipagkaloob sa mga ordinaryo, di ba? Kumbaga yung mga nasa laylayan kumbaga. Kasi ang lagi lang nakikita lagi kasi ng mga tao sa ABS-CBN, yung mga personalidad, yung mga nasa harap ng camera na sumikat, na talaga namang magagaling naman din kasi. Pero hindi nga nababalansi, nagkaroon nga ng imbalance dun sa ano ba talaga ang tingin natin sa isang network. And since negosyo nga rin din po ito, kaya nga siguro this time na nang pumasok na itong naging collaboration nila with TV5, so eto na ang nangyari, bigla na lang na nabalitaan natin na parang inihinto na di ba ng TV5 ang pagkakaroon ng collaboration with them. Kaya for now ay hindi na mapapanood sa mga platform ng Kapatid Network ang mga gayang binanggit natin na programang Coco Martin na Batang Quiapo at saka yung ASAP na tuwing linggo napapanood. Kaya nga merong mga pumutok ding issue prior to this na di umano again dito sa Unbearable Channel, sinasabi namin sa inyo, kinikwento bilang chismis na di umano itong si Coco Martin bilang director-producer din ng malaganap at top rating na Batang Quiapo ay may mga ginawa ng mga meeting, pakikipag-usap sa grupo ni MVP, Manny Pangilinan, dahil parang na-anticipate na nila or na-oversee, na-foresee na nila na mangyayari nga itong ganitong klaseng aspeto ng pagninegosyo na syempre nga naman bilang producer din, again sabi ko aspetong negosyo na may mga interest din tayong gustong protektahan at may mga tao rin namang pinasisweldo at meron din namang mga produksyon na pangangailangan na kailangan gastusan. Kaya ang sinasabi nila, nakita na ito ni Coco, pinag-uusapan na to, na-anticipate na niya, na darating sa punto talaga na di ba may mga financial advisors at mayroong mga utak, puro pera nasa utak na nagsasabi at may bibigay ng desisyon at magsasabi kay MVP na itigil na natin kasi hindi ito healthy para sa ganitong negosyo. So, kung hanggang saan po yan, paano niya mariresolbahan dyan, nagbigay na ng official statement ang ABS-CBN na para syempre sa iba, vague pa or hindi pa nila masyadong nauunawaan, pero hayaan nyo pong basahin ko po para sa inyo ang inilabas na official statement ng ABS-CBN kaugnay ng napipinto or yung pag-alis na sa kanila, pag-alis na ng programa nila sa Kapatid Network, di ba? So ito yung statement, nasaan na ba to? Kala ko ito na, wait lang Hayaan niya, babasahin ko Tagalog yung nakita ko na lumabas sa nila sa mga platform nila kanina. At nasa na nga ba yun? ABS-CBN. Statement regarding sa balitang message to our kapamilya. Ito yun. A message to our kapamilya, so may plural, regarding our TV5 partnership dated December 4, 2025. To our dear kapamilyas, we want
you to hear this directly from us. ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. While we are doing everything we can to resolve this within the short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. O di ba parang ang iksila daw pala ng panahon na binigay sa kanila para i-resolve ang issue na to. Since losing our franchise in 2020, in the midst of a pandemic, we have faced challenges unlike any in our history. We have had to rebuild from the ground up, operating at a loss while staying true to our mission. These financial constraints are real, but they have never diminished our commitment to you. We know we have obligations to fulfill, and we're working as hard as we can to honor them. But whatever happens, our service to you will continue. We will find ways to reach you, just as we found our way back to you after losing our franchise. In the service of the Filipino is our purpose, and we will strive to pursue this no matter the odds. Thank you for believing us. Yan po ang naging official na statement ni Yong ang pintuan, naging official statement ng ABS-CBN hinggil sa napabalita ng pagkansela na daw or pag-alis na ng partnership nila with TV5, kung saan nga po maapektuhan ang dalawa sa pinakamalaking programa dahil nga po sa issue ng mga bayarin na sabi sa balita umaabot na ng bilyon. O yun po, antabayanan po natin yan kasi nga malapit na naman mag-Christmas, isa pa rin sa mga nag-uusapang issue, kung may masayang kahantungan yan at kung ano mang ending yan, aabayan po natin yan dito sa Unbearable Channel. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat sa inyong lahat.